Di pa natatapos ang SEM pero mukhang... Lumilipad na naman ang isip ko. Lumilipad na naman ang isip ko. Ha, ha, ha. Good day and magandang buhay. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa dark reaction ng photosynthesis. Sa mga naunang videos, napahapyawan na yung tungkol sa dark reaction. Dark reaction, not necessarily sa dilim siya nangyayari, kundi hindi niya na kailangan yung liwanag para sa prosesong ito. Tinatawag nga din siyang light-independent reaction. So, balik tanaw lang tayo. Balik tanaw talaga eh. Okay, review. Itong pinag-uusapan natin ay nasa loob pa rin ng cell ha. Particularly chloroplast, the site for photosynthesis. Nandyan ang thylakoid for light reaction. At ngayon ay matutuon tayo sa stroma, which is the fluid part kung saan naman mangyayari ang dark reaction. So ayan ang chloroplast, the thylakoid, the stroma, and boom! The process of photosynthesis divided into light and dark reaction. Eto nga pala, bago ko makalimutan yung role ng light reaction is to produce ATP and NADPH. While yung dark reaction, specifically yung Calvin-Benson cycle, ang role niya naman is to produce sugar. Okay, welcome daw to the dark side. Pero bago nga pala tayo tumuloy, tingnan muna natin tong carbon dioxide fixation. So ito, the carbon dioxide fixation can occur in one of the three pathways. So nandyan yung C3 or Calvin-Benson pathway, nandyan yung C4 pathway or yung Hatch and Slack pathway, at nandyan din yung CAM or Crassulacean acid metabolism pathway. Pahapyawan lang natin kahit yung pag-uusapan muna lang natin ngayon ay yung Calvin-Benson cycle at saka yung photorespiration. So pahapyaw lang, paano ba nagkakaiba-iba ang C3, C4, and CAM plants? Ililiwanag ko lang ha na lahat sila ay pare-parehong nag-undergo ng Calvin cycle. Calvin cycle. Ba't cycle? Ano saan yun? Nga, Calvin cycle dun sa last stage. So saan sila nagkakaiba-iba? Sa carbon dioxide fixation. Sa next episode, tatalakayin naman natin yung advantage ng C4 and CAM plants over C3. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa Calvin cycle, ha? Pahapyawan na lang natin ulit. So si C3, diretso lang. Si C4, yung carbon fixation niya is separated by space. And yung CAM carbon fixation is separated by time. Alam nyo, itong mga susunod na slides ay nakakaulol na talaga eh. Kaya kapit lang, hanggang sa tuluyan na kayong maulol. So, ating i-discuss ang detalyadong proseso ng Calvin-Benson cycle. So, ito ha, dapat may kabisado nyo tong diagram na to. Dapat walang mali pag ipapa-exam ko ito ha. Ano ba? Bakit ang dami niyong gusto? Diyos lang. Okay, simplehan lang natin. Yung pinakasimple na nakayang explain din ng utak ko ha. Anyway, pag-graduate nyo, kung makakagraduate nga ba talaga kayo, tapos mag-a-apply kayo ng trabaho sa gobyerno, sasabihin nyo ba, Ma'am, Sir, kabisado ko po ang Calvin-Benson cycle. Yung Rubisco, kinase, isomerase, polymerase, jellyase na yan. Alam ko lahat yan. Hindi. Dahil mas kukunin ka kapag ang sinabi mo, ay, ninong ko po yan si Mayor, sinanay ko po, kumare ng kabit ni, ay, hindi po pala, sorry, asawa ni Congressman. Okay, you're hired na pala. That's the reality, mga kapatid. Anyway, ba't ba tayo napadpad dyan? Okay, simplehan lang natin. Pinakasimple na ito, promise. Ang Calvin-Benson cycle or simply Calvin cycle ay na-derive sa pangalan ng mga nakadiskubre ng prosesong ito. Sila Melvin Calvin, James Basham at Andrew Benson sa University of California noong 1950. Ang Calvin cycle ay mayroong 4 phases. Ang carbon fixation, reduction, carbohydrate formation, and regeneration. Heto na sa unang phase. Diba sabi ko nga sa C3, diretso lang. Papasok itong si carbon dioxide sa cycle at sa pamamagitan ni Rubisco na isang enzyme, si carbon dioxide at RUBP ay magiging PGA. Yung enzyme, ipinaliwanag na natin sa part 1 ng video lecture natin sa photosynthesis. Pero dito ipaliwanag natin ulit ng may example na.
Ito, si rubisco ay enzyme. Si RUBP at carbon dioxide ay mga substrates. Pasok ngayon sila sa enzyme to form an enzyme-substrate complex. And a product will be produced, and yun na nga yung phosphoglycerate or PGA. At ang phase na iyan ay ang carbon fixation. Sa iba, tawag nila dyan ay carboxylation. Sa susunod na phase, yung PGA ay magiging 1,3-biphosphoglycerate. Nakakabulol tong mga to. At kakailanganin ng ATP para mangyari iyon. Remember ATP, di ba? Yung energy currency. So yung 1,3-biphosphoglycerate is further reduced gamit naman ang nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Ay, muntik nang makon yung dila ko doon. At naku, parang awa mo na sir, wag mong isasama sa exam to. At dahil nga sa ATP and NADPH, magiging G3P na siya. So, si G3P, dami nga lang pangalan. Parang yung iba dyan sa inyo, daming account sa Facebook. Pero iisa pa din yon. So, reviewin lang natin ulit PGAL, G3P, TP, GA3P. Isa yon. Considered siya actually as prime end product ng photosynthesis. Pwede na siyang gamitin as immediate food nutrient or combined further to produce glucose. So the cycle needs to turn 6 times to form one glucose molecule. So maalala ninyo, glucose is C6H12O6, di ba? C6, 6 carbon, 6 times. And that is carbohydrate formation. So hindi lahat ng G3P na naproproduce ay for carbohydrate formation. Take note, cycle ito ha. Kailangan ng G3P to make RUBP uli. Para mangyari yan, kailangan ulit ng ATP to regenerate RUBP from G3P. And the cycle goes on. Roughly 85% of the plants on Earth utilizes C3 photosynthesis. However, C3 has no special features to combat photorespiration. Ano nga ba itong photorespiration na ito? So from two words, photo meaning light and respiration, syempre respiration, ano pa nga ba? Tsareng. Plants or siguro yung plant parts na nagpo-photosynthesize gaya ng dahon do not typically respire during the day. Nagpo-photosynthesize sila. Gumagawa sila ng pagkain. Pero sabi ko nga kanina, dahil sa mainit na panahon at yung kakulangan sa tubig, yung mga C3 plants ay napipilitang mag-photorespire sa araw. Sa tingin nyo kaya okay yon? Ang photorespiration o tinatawag ding C2 photosynthesis dahil sa 2 carbon molecule na naproproduce ay isang maaksayang proseso, wasteful process, dahil imbis na mag-produce ng pagkain ay lalo pang nawawalan ng carbon at nitrogen at wala pang naproproduce na ATP. Kaya photorespiration ka ba? Bakit? Nagagastos mo na nga yung pera ng magulang mo, wala ka pang naproproduce na magandang grade. Paano ba nangyayari yan? Ang mga C3 plants ay di masyadong makalaki o minsan di na kayang mabuhay sa mga maiinit na lugar dahil si rubisco pala ay salawahan. Ikaw pala'y salawahan. Diyos. Pag tumaas yung temperatura, mas mag-i-incorporate itong si rubisco ng oxygen kaysa sa carbon dioxide. Paano ba nangyari yun, ate? Kung maalala ninyo ang buong pangalan ni rubisco, Ribulus 1,5-biphosphate carboxylase oxygenase. Carboxylase/oxygenase. Pwede siyang mag-act sa carbon dioxide at pwede rin sa oxygen. Depende kung sinong available. Salawahan nga. Paano ba nangyayari ang photorespiration? Pag nagkulang ng tubig ang halaman at mataas pa ang temperatura, yung stomata, ayan, yung stomata na nakabukas ay magsasara. Pag nagsarang stomata, ang carbon dioxide level sa loob ng dahon ay bababa. Ngayon, ang magiging available na lang ay si oxygen. Papasok ngayon tong si oxygen, eksena. Ibabaling ni rubisco ang kanyang attention kay oxygen at doon magkakaroon ng photorespiration. Kaya wala talagang magandang naidudulot ang pagiging salawahan Charot. Tignan pa natin ng mas malalim itong photorespiration na ito. So, itong diagram na ito, kabisado nyo ulit to ha. Kabisado nyo ulit to ha. Kabisado nyo ulit to ha. Gusto ko man sanang makagraduate, Lord. Pero nagbagsak pa ako, Lord. Hindi.
Gusto ko lang naman ipakita dito sa inyo yung tatlong organelle ng cells na involved sa photorespiration, yung peroxisome, mitochondria at chloroplast. So hanapin nyo na lang dyan sa picture ng cell yung parts na yan. Maghanap din kayo Ayan na tayo, photosynthesis versus photorespiration. Itong si Robisco, piling gwapo talaga. Anong problema nung teacher na to? Ito nga si Robisco, ayan, nag-a-access sa either carbon dioxide or oxygen, depende sa kung sinong available. Sa photosynthesis, ayan, si CO2 or carbon dioxide ang substrate ni Robisco kasama ni RUBP. Magproproduce ng PGA, turned further into G3P, and then gamit ang ATP at NADPH, magre-regenerate si G3P into RUPP ulit gamit ulit ang ATP. And then balik ulit sa unang stage ng cycle. Masaya, di ba? Dahil may nabuong pagkain, yung sugar. Sa kabilang banda naman, si oxygen naman ang gamit ni photorespiration. Mag-a-act si Robisco sa oxygen at sa RUBP to produce 3-phosphoglycerate and 2-phosphoglycolate. At itong PGA and PG na ito ay kailangan ng ATP at NADPH, remember, energy carrier itong dalawang ito, to turn it ulit into PGA. At ano ang napala? Ayun, carbon dioxide lang ang na-release. Kailangan mo ulit ng ATP at NADPH para ibalik ulit si PGA to RUBP. Kung titignan nyo, di ba, ang aksaya. Kailangan ng halaman na gumastos sa energy in form of ATP and NADPH para lang mabawi ulit si RUBP. At ano ang napala? Nag-release lang ng carbon dioxide. Walang pagkain. At yan yung disadvantage ng C3 plants. Hindi naman sinasabi na photorespiration lang ang solong dahilan kung bakit bumababa yung potential ng C3 plants na mag-perform ng maganda. Pero ito yung major consequence, one of the major consequence sa pag-init ng klima. Gusto ko lang na maintindihan ninyo na yung factor na pag-init ng panahon due to climate change ay dahilan ng malaking impact sa lupa, sa halaman, at sa environment din ng halaman. At lahat ng yan ay konektado sa isa't isa. And to give you a simple elaboration, ang pag-init ng panahon will definitely affect the soil. Mag-i-increase ang evaporation rate ng tubig sa lupa, iinit din mismo yung temperatura ng halaman at yung paligid syempre nito na siyang dahilan ng higher transpiration rate o yung pagpapawis ng halaman. Sa pagkunti ng supply ng tubig sa lupa dahil sa evaporation, kukunti ng tubig na pwede mahigop ng halaman. Mapipilitan itong isara ang kanyang stomata para i-conserve yung mga natitira pang tubig sa kanyang katawan, which leads syempre to photorespiration. And later will affect the performance of plant in terms of growth and yield. And hala, hindi ko na-expect na ganito kahaba tong episode na to. Anyway, sa susunod na episode ay tungkol naman sa C4 and CAM plants. So, bago magwakas, many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Thomas Edison. Di ko alam kung alam na ninyo that Thomas Alva Edison is the inventor of iPhone. Charot. Ng light bulb. Without him, who knows, di ba, kung paanong klaseng ilaw meron tayo ngayon. Pero alam nyo ba that he failed 1,000 times? Sa ibang article nga, sabi 10,000 times daw. But the point is, he failed not just few, but so many times. But still tried, and tried, and tried, and tried, and tried again once more. Sino makapagsabi, di ba, na ikaw, you will be doing something great pagdating ng panahon? Pero may posibilidad kaya na mangyari yun if you will stop now. Kung papalpak ka man, sasablay ka ng paulit-ulit, mabibigo ka ng sobra, do you have the persistence to continue? Or will it be easier for you to just quit? And yan lamang po. Thank you and God bless.